Samantala, nakahanda naman ang DSWD na magbigay ng tulong sa mga OFW na naiipit sa gulo sa Middle East. Nakikipagtulungan na raw ang ahensya sa Department of Migrant Workers para bantayan ang kalagayan ng mga Pinoy doon. Kaugnay po niyan at iba pang issue, makakausap po natin si DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Magandang tanghali, Angela. Magandang tanghali din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Yes, ASEC, marami pong kababayan natin ang pinipiling manatili sa Middle East sa kabila po ng gulo. At dahil natatakot po sila na mawalan ng kabuhayan, ano-ano po ba ang maaaring tulong na maaari pong maibigay at matatanggap ng mga OFW mula sa DSWD kung sakasakali po sila ay uuwi na dito sa ating bansa? Well, Ms. Angela, ang Department of Social Welfare and Development sa pamumuno po ni Secretary Rex Gatchalian ay nakikipag-ugnayan sa Department of Migrant Workers at sa Department of Foreign Affairs para nga po sa pagtitiyak ng agarang tulong para sa mga kababayan natin na pipiliin na umuwi sa ating pong bansa matapos nga po itong ongoing tension sa Gulf region. Sa utos po ng Pangulong Marcos Jr., titiyakin namin na sapat yung aming pong tulong na may papabot, kagaya na po ng financial assistance under our assistance to individuals in crisis situation. Gayon din po yung psychosocial first aid o yung psychosocial interventions na ibabahagi natin. And of course, ina-assess din po natin yung ating mga kababayan para naman sa Sustainable Livelihood Program. Kasi batid natin, Ms. Angela, na talagang isa sa mga concerns ay yung pong tulong para sa kanilang patuloy na paghahanap buhay. So we will also look into the possibility of extending the additional intervention po para sa ating mga kababayan. Pwede po ba natin lawakan yung eksplanasyon doon po sa sinasabi nating tulong na livelihood para dito po sa mga OFW dahil of course bukod po doon sa mga ayuda sa kanila, mas pipiliin po nila na magkaroon po ng trabaho dito or negosyo para tuloy-tuloy naman po yung pasok ng kita sa kanilang bahay. Yes, Ms. Angela, sa Sustainable Livelihood Program, meron po talaga tayong dalawang track. First is the employment facilitation and second ay yung micro-enterprise development track. Sa dalawang modalities po na ito, ang ginagawa ng DSWD ay kinakapacitate. Yung ating pong mga kababayan, we provide trainings and we provide also a seed capital fund. Nang sa gayon, sila ay makapag-umpisa ng either bagong trabaho sa kanila pong community or makapagpatayo ng maliit na negosyo. Sa pamamagitan po ng intervention na ito, nakakatiyak tayo na kahit mawalan po sila ng trabaho sa Middle East, ay meron silang mapagkakakitaan pag-uwi po nila sa kanilang mga probinsya. Of course, ang isa po sa malaking issue dito sa nagaganap na regional war ay yung mga epekto po ng pagtaas ng produktong petrolyo. No, ang DOE po, Department of Energy, nakikipagtulungan sa DOTR, maging sa Department of Agriculture regarding po doon sa kanilang mga fuel subsidies just in case kinakailangan po ng ating mga kababayan. Pero sa DSWD ba, meron din po kayong nakikita na maaari nyo pong maging papel dito sa equation na ito regarding sa pagtaas po ng mga produktong petrolyo? Well, kung kinakailangan na mag-provide tayo ng karagdagang tulong para sa mga maapektuhan nating mga kababayan, nandyan naman po yung ating assistance to individuals in crisis situation na makakapag-provide nga po ng immediate assistance because this is a stopgap measure para ma-address yung adverse impact ng isang krisis sa isang pamilya o individual. So kung magkakaroon pa ng mas malala na epekto, ito nga pong ongoing turmoil in the Middle East at severely impacted o maapektuhan po ng malubha ang ating mga kababayan, we're ready to provide additional financial assistance. ASEC, ang sabi daw po kasi 1,400 po ng mga OFW mula sa Middle East countries ang nagpahayag na po ng kanilang intensyon na umuwi dito sa Pilipinas. I was wondering kung handa po ba ang DSWD dito sa number of Filipinos na uuwi dito pagdating po dun sa mga tulong na inyong nabanggit kanina. At kasi there's a possibility na ito tumaas pa itong numero na ito, ASEC. Well, yes. Ang DSWD, nung isang araw pa po nakipagpulong kay Secretary Hans Kakdak ng DMW
at inassure naman po namin ang aming pong suporta. So we will reinforce the repatriation efforts of the DMW at ang DSWD kung kinakailangan pa na mag-provide ng karagdagang tulong ay nakahanda naman po to assist the agency. Asek, samantalahin ko na rin po itong pagkakataon na ito para tanungin po kayo sa iba pang mga issue natin dito. Sinimulan na rin po kasi ng DSWD ang enrollment ng bagong Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries gamit po nga itong community-based monitoring system. I remember you mentioning this to me few months ago na nag-usap po tayo. Ano po ba ang bago sa prosesong ito? Yes, tama po. Kung dati-dati po ang standardized targeting system na ginagamit ng DSWD sa pag-enroll o pagpili ng mga program beneficiaries natin, particularly under the 4Ps program, ay yung listahanan or the National Household Targeting System for Poverty Reduction. Ngayon po ang ginagamit natin ay ang community-based monitoring system na galing po sa mga local government units. So ito pong talaan ng mga lokal na pamahalaan ay sumailalim po sa proxy-minces ng DSWD Social Registry Office para matukoy kung sino po yung mga mahihirap na pamilya na meron din pong anak 0 to 18 years old o meron pong pregnant woman at the time of the enumeration or at the time of the survey. So ngayon po meron na po tayong mga natukoy na mga possible na mga mai-enroll sa programa. Nasa ano po iyan, ang nasa validation stage na po sa kasalukuyan ay nasa mahigit 400,000 households. So we're currently doing data cleansing and then once ma-finalize natin ito, matiyak na maayos yung pong mga datos natin, ay magsasagawa na tayo ng enrollment o registration. Kasi Miss Angela, mahigit 1.4 million households na po yung nag-improve ang level of well-being nakapag-exit na mula sa programa. Kung kaya kinakailangan lista na po tayo o mag-enroll na tayo ng karagdagang pang mga mahihirap na pamilya to ensure na maipagpatuloy yung pamumuhunan natin sa edukasyon at kalusugan ng mga mahihirap nating mga kababayan. Well, Asik, it's good thing that you mentioned itong data cleansing because pinag-uusapan po muli, no? Hindi na ito bago itong usapin na sinasabi nila kumbaga rigged yung listahan no, ng 4Ps beneficiary. So how do we make sure na this time around ay talaga pong maayos yung mga mailalagay natin, hindi po palakasan system dahil botante siya sa isang lugar kaya nandoon siya sa 4Ps beneficiaries. Kasi napag-usapan po ulit ito no, sa Senado dun sa kanilang hearing sa leadership po, under the hearing committee leader na si Senator Erwin Tulfo. So how do we make sure na ito pong mga listahan na to ay legit at saka paano po yung accountability dun sa sinasabi na itong mga barangay captain na to na naglalagay ng mga listahan no, ng mga pangalan sa listahan na hindi naman karapat-dapat na mapasama doon sa 4Ps? Well, Miss Angela, unang-una sa level ng National Program Management Office, meron tayong isinasagawa na quality check kasi ang tinitingnan natin dyan, wala pong mga duplicate entries o wala pong mga family members na nai-register din sa ibang roster. So yan po, no, yung isa sa mga tinitingnan natin. And then, at the field office level naman, kapag itong listahan ay nakascade na natin, magsasagawa ng community validation na kung saan ipapaskill yung listahan po ng mga potential beneficiaries so that we will involve the community sa pagtitiyak na yung lamang pong karapat-dapat na mapabilang sa programa ang nakalista sa ating pong talaan. So again, naniniwala tayo, Ms. Angela, na kapag i-involve natin ang community and we will solicit their active participation in ensuring na yung lang talagang mahihirap na pamilya ang mapabilang at ma-institute natin yung mga grievance redress mechanisms ay matitiyak natin
na yun, malinis po yung ating pong listahan. As going back to my second question kanina, no, wala po bang plano ang DSWD na habulin itong mga supposedly barangay chairman and other accomplices sa pagpapatupad ng mga listahan na hindi naman po legitimate? Well, isa yan sa mga bahagi ng ating pong grievance redress mechanism, yung pag-asagawa ng further validation kapag may mga makita po ng mga complaints o mga grievances against yung sinatawag natin na mga inclusion errors o yung hindi naman po dapat mapabilang sa listahan ngunit sila ay naisama. So magkakaroon ng karagdagang pang investigation following of course due process para again hindi maparisan at hindi ulit maulit o hindi maulit yung nga pong paglilista ng hindi po karapat-dapat. Well, ASEC, aantabayanan po namin yung magiging resulta ng investigasyon po ninyo para masigurado na talaga pong may managot po dito sa mga gumagawa ng katiwalian sa gobyerno. But maisingit ko lang po, ASEC, itong mainit na issue ngayon din na pinag-uusapan talaga, yung pahayag ni Congressman Bong Suntay sa aktres na si Ann Curtis. Although I think nag-issue na daw siya ng pasensya, pero ano po ba ang posisyon ng DSWD dito? Lalo na po ngayon, March, ay ginugunita po yung National Women's Month. Well, Miss Angela, that's correct. This month is Women's Month and on March 8 ay yung nga pong celebration ng International Women's Day. Actually, I'd like to take this opportunity to promote also the celebration na kung saan may tema tayo na give to gain na nagre-remind po sa atin na kapag tayo po ay mamuhunan sa kababaihan, sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng edukasyon, opportunities, ng resources at ng spaces for leadership, ay magbe-benefit po tayong lahat because naniniwala tayo na malaki ang ambag ng kababaihan sa pagpapabuti ng ating lipunan. So, I'd like to end it in that note, Angela, because again, bigyan natin ng pagkakataon ng mga kababaihan na maipakita kung ano rin ang maaari nilang mai-share o may ambag sa nation building because we are capable of leading and we are capable of transforming and introducing change. Well, well said po, ASEC. Pero at the end of the day, ang DSWD po ba ay kinokondem itong mga pahayag na ito against women, especially itong mga sinabi dyan sa hearing? Well, in general, Miss Angela, tayo po sa DSWD ay tinitiyak na yung karapatan, yung pong interes and welfare ng mga kababaihan ay napapangalagahan at napoprotektahan. Igalang po natin ang karapatan ng mga kababaihan and let's give them the space para po mas magawa nila o magampanan yung kanila pong importante na role sa ating publiko. From one fellow kababaihan, magandang umaga, ay magandang tanghali po sa inyo at a happy Women's Month. Maraming salamat, ASEC Irene Dumlao ng DSWD.